Ay, rekta na po tayo ngayon. Nako, Senator Rodante Marcoleta, sumabog po dito po kay Carpio. Alam naman natin po ay nagpapatutsada to si Carpio mga nakaraan na talagang lowest rank di umano si Senator Rodante Marcoleta. Ngayon po, itong usapinan po ito sa China po na kung ba ang tanong ng maraming matatalino, dapat ba nating awayin ng China o hindi na? Tignan nyo, sagot ng pinakamatalinong abogado at pinakamagaling na abogado sa buong mundo. Hanggang Jupiter, hanggang Mars, hanggang Moon, hanggang Sun. Ito po, ang sinabi. Walang iba. Si Carpio, ito po. Siya na pinakamagaling kasi maganda rin sinabi niya rito. Ang lalim, Ang lalim ng sinabi niya rito, tingnan natin kung sino mas malalim, Yung akong hamak lang na vlogger po, sir, na kayo ay ginagalang ko. Sir, okay lang ba? Paalam mo sa inyo. Sir, okay lang po ba? Hindi ko kayo lalaitin o ano man. Sir, okay din ba? Iriribat ko yung sinasabi nyo. Okay lang po ba? Bibigyan ako ng opinion sa pinakamagaling sa buong mundong abogado. Okay lang po ba? Sasabihin ko sa inyo, ito yung mga nilatag nyong sabi. Okay, basahin natin Kapag yung kapitbahay mo nag-squat at ayaw umalis sa bakod mo, siya may sabi, tatawagin mo ba siyang friendly? May question mark, sasagot ako, okay lang? Okay lang, sir? Siyempre, hindi friendly. Magagalit ako. Bakit? Kapit-bahay mo nag-squat at ayaw umalis sa bakod mo Bakod mo yun nag-squat Akin yun Di ba? Akin yun Sakim ako Akin yun. Hindi, wag na, joke lang. Akin yun Hindi ko tawagin friendly. Hindi ko tawagin, magagalit ako. Pero kakausapin ko. That's exactly what China did. How can you respect a guy who says, let's just ask China for mercy? Is that how our leaders should react? At yung sinasabi ni Marcoleta na wala pa tayong coordinates kasi wala tayong batas, mali yun. He's trying to deny what international law has given us already. Pero yung beloved China niya, yung 9-dash line, walang coordinates yun hanggang ngayon. Galing. Galing. Actually, hindi lang ikaw ang sabi niyan. Sir, baka tansya ko, sir, libo-libong mga vlogger at mga Pilipino ang nagsasabi, ganito ginawa ng China. Ang WPS inaangkin. What if kung ang kapitbahay mo, ganyan, parang same-same ang construction sa'yo. Katunog ng sa'yo. Sir, marami. Lahat kayo magagaling. Galing. Inaaway ng China kayo. Alam namin nyo. Biruin mo, yung isang kaibigan ko, ang alam niya lang, WPS, ang awayan. Yung pala, dahil po sa inyo, at dahil sa mga katulad nyo na iba pa, marami siya nalaman. Ang China pala, ganito ginagawa sa atin, binubuli. Nagalit na rin yung kakilala ko. Gustong sugurin yung China. Gusto mo, suntukan na lang, sabi niya. Di. Nagalit, sir. Ang galing. Nakapagpapagalit pala yung diskarte ng mga nagpo-post ng mga katulad ata niyang ganyan, sir. Parang duda ko. Parang gusto ko atang sumama niya na. Sama kaya ako dyan, sir. Mukhang maganda yan, sir, Yung mga salitaan nyo, lahat kayo, Pero tanong ko lang sa inyo, sir, okay lang ba? Okay lang, sir, magtanong? Isang hamak na vlogger? Okay lang, sir, magtanong? And then, anong gagawin namin? Hindi po, sige. Bigyan ko kayo ng oras po. Ano pong gagawin namin? O sige, may nag-squat na kapitbahay, iyan ang ginagawa ng China. Inaapit tayo lahat, nagsusumbong tayo. Dapat, sir, kahit hindi kayo public servant at bilang kayo isang magaling na abogado, kasi sinabi niyo lowest rank si Senator Marcoleta So, ibig sabihin, magaling kayo. Kapag magaling kayo, dapat makakapag-create din kayo kapag ang problema, kasi sinasabi mo problema yan Problema yan o hindi? Problema ng bansa yan. Naaway tayo ng mga China, papayag ba tayo? Siyempre, hindi. So, dapat sinasabi mo solusyon. Parang ganito. May kapitbahay ka. May nagnakaw lahat, sinugod yung bahay mo, sinugod yung apartment nyo lahat. Nagkwento ka, ganon. Eto ginawa sa atin, sinunog yung kapitbahay natin, ninakawan pa tayo, ganon. Ito gagawin, ito ginawa sa atin, ito. And then what? Anong gagawin namin? Tapos nun, kinuwento lang ba niya, nagnakaw sa amin yun? Anong gagawin? Sir, ang alam ko, pag may nagnakaw sa bahay namin, may mga nangyari kakaibang problema, may solusyon ginagawa doon. I-demanda mo, i-blatter mo na, punta ang pulis. May solusyon, tama? Lahat ng bagay, kapag may problema, lalo na bansa pinag-uusapan, taong bayan na naiipit, may problema, tama? May solusyon sa problema, tama? Pero lahat na naglatag ng vlogger, magmula po sa inyo, sir, bakit hindi nyo maglatag ng solusyon? Total problema na hinilatag nyo. Ang ganda na sinabi mo. Okay to wala akong pintas dyan Pero maglatag kayo ng solusyon. Yung solusyon ang kailangan namin, sir. Sir, yung po ang kailangan namin sa inyo kasi magaling po kayong abogado Inaasahan namin. Tama yung sinabi nyo po. Walang mali dyan. At talagang palaban tayo. Pero una hanggang saan tayo lalaban? Paano tayo lalaban? Ano gagawin nating hakbang? Mananatili ba tayong kalaban ng China? Dapat sinabi nyo rin
mabuti man o masama ang sasabihin nyo, pakikinggan namin. Kung halimbawa sinabi nyo, aba, magaya tayo sa China, pumalag tayo. Sige, pakikinggan ko yon. Basta sabihin nyo lang sa amin. Basta i-post nyo dyan, sabihin nyo. Para marinig niya sa bayan ng Pilipino. Kasi ako, meron akong kakilala, sir. Kakilala. Kung saan sinabi niya rin problema sa China, pero ang ginawa niya, sir, humanap siya ng solusyon. Sa kanya, solusyon yon. Pero hindi pa maaring totally solusyon yon. Pero at least may sinasabi na siyang na isusolusyon. Isusolusyon. Iba ang solusyon sa isusolusyon. Sir, isusolusyon. Ulitin ko ulit, sir, sa pinakamaging abogado sa buong mundo. Isusolusyon. Nakahanap na po siya. So ibig sabihin po, mali natin gumana. Tama? So, may sinabi siyang solusyon sa problema natin ngayon. Ngayon, sir, alam mo sino nagsabi nun, sir? Walang iba. Yung sinabihan yung lowest rank na si Senator Rodante Marcoleta. Pakinggan natin si Senator Rodante Marcoleta. Sero. Siguro, narinig ko lang Iparinig ka po natin direct yung punto ni Secretary Norberto Gutierrez. Bago yan, Norberto Gutierrez, mo tayong konti. Normally, hindi tama. Pero ang problema natin, mukhang may breakdown tayo ng policy natin sa international. Hindi malinaw ang mga guidelines natin. Kaya yung mga katulad ni Tariela ba yun? Ang mga katulad yan, gumagawa ng sariling aksyon. Kasi dapat malinaw ang mga guidelines yan, lalo ganyan, no? Sensitive ang aming issue sa China. Sir, makinig po kayo, sir, ha? Gumagawa ng sariling action daw yung Tarela at dapat DFA po makipag-usap dyan. Yung sinasabi niyong kapitbahay ng squad, dapat lang kami talaga, wala naman kayo sinabi sa amin, mag-guide kami, no? Pero kasi yung dating sa amin po ng mga nagsasabing mga katulad nyo, Sir Carpio at iba pang mga tao, para lumalabas, kinukwento yung China, tapos syempre, ang mangyayari, ang tendency bilang isang human being, bilang isang tao, mag-guide kami. Para lumalabas po sila, nagkukwento mga dilawan, nagkukwento lahat sila para mag-guide ang Pilipino. And then, pag nagalit ang Pilipino, anong gagawin nyo? Ano doon pa ba kayo pag nagalit ang Pilipino? Anong gagawin nyo sa amin? Magpapatuloy ba sa China? Anong solusyon? Eto, si Tarela, dito dapat daw DFA. Narinig niyo po ba to, Mr. Carpio? Pinapakailaban mismo ng Pangulo yan. Pero tingnan po ginawa ni Tariela. Tapos, sa halip na pagsabihan natin si Tariela na hindi tama yung kanyang ginawa, may mga sa lipunan natin, ang medyo lalo pang ginagagdagan yung ginawa ni Tariela. So yan. Ayun. So iwanan natin ang issue yan. Magkakaintindihan tayo, no? Dapat sa mga sensitibong mga pagsasalitang ganyan, ikonsulta muna doon sa talagang tagapagsalita. At kung kinakailangan na kunin yung approval ng opisina ng presidente, sabagat sa ating saligang batas, siya ang arkitekto ng ating international relations. Para hindi tayo malagay sa alanganin, sa kahihiyan, at lalong-lalo na sa isang bagay na baka hindi natin pare-parehong pakinabangan. Meron kayong kasama sa Senado, Sen, na nag-vlog pa nang tila yata ang sabi parang yung ibang senador dito, daig pa yung Chinese kung makapagtanggol sa China. Yung senador na yon, sino ka man, ayoko na banggitin, sino ka man, ang kapal ng pagmumukha mo. Ngayon ka lang lumabas sa isyong itong China, ang tagal ng China, ginaganito tayo, ngayon ka lang lumabas. Ngayon ka lang lumabas, bakit mag-i-election na 2028? Poporma kasi kayo maging presidente. Kapal ng pagmumukha nun, senador na yon. Na para bagang kayo ang pinasasaringan, Sen, Meron bang pinuprotekta ng China? Paano proteksyon? Matapos yung guluhin na awayin ng China, oo, inaangkin nila yung WPS. Pero hindi sa paraan na gagawa ka ng karikature, ng ganitong karikature, pabasusin mo presidente nila, sa buong mundo ba may nabalitaan kayo binasas ang presidente ng kapwa gobyerno sa ibang bansa? Okay, sa ibang bansa, meron mga bababasos ng gobyerno, sinusunog pa nga yung flag ng Amerika Pati yung mukha ni Trump, sinusunog Mga realista yun. Kasi ito, sitwasyon natin, gobyerno ng Pilipinas ang naglabas, si Tarela. So, ibig sabihin, na-insulto kasi pag ang gobyerno ng Pilipinas naglabas niyan, ang tingin ng China, presidente ng Pilipinas o gobyerno ng Pilipinas ang kumakalaban sa kanila. Di ba? Ito, ayan tama ba to? Gusto ko tanungin kay pinakamagaling na abogado sa lahat. Sir, tama ba tong ginawa niya? Tama yung sinabi niyo, WPS paglaban natin yan. Pero gusto ko malaman, tama ba to? Dapat sabihin niyo yung solusyon. Bakit ayaw niyo sabihin yung solusyon? Kasi pag sinabi niyo solusyon, hindi na papabor sa inyo yung tao. Katulad ba ng Pinklawan? Ganaganto tayo ng China, inaaway tayo, ginaganito tayo. Ba't ayaw niyo sabihin ng solusyon? Kasi once na sinabi niyo na ang solusyon, doon na magagayat ang Pilipino sa inyo. Kaya hanggang doon lang kayo. Parang ginagawa nyo, ginagalit nyo lang ang Pilipino sa pamamagitan ng pagkwento ng mga ginagawa ng China sa atin.
Tama, mali. Gusto ko lang iklaro akong tama. Tanong lang yan. Yun. At sila yata, yun ang binabanggit nila eh. Kung yun ang kanyang pagkakaintindi. Pero ako, kapag nagsasalita akong ganito, ang aking bansa, ang interest ng aking bansa, Oo. ang nilalagay ko sa kauna-unahang priority. Dahil kahit ano pa sabihin mo, insultuhin mo araw-araw ang China. Because, aalis ba yung China? Oh, ayos ba yung China? Alam mo sagot ng mga to? Malamang sasagot pa, very ba to? Ito sasagot ng kalaban na, bakit mo, Marcoleta, duwag ka sa China? Ano gagawin natin dyan? Ha? Gagantuin lang tayo? Hindi pwede, papalag kami. O, so, gagawin mo nga? Maglatag kayo ng solusyon. Anong solusyon? Public servant kayo eh. Mga gobyerno, anong solusyon? Itong mama naglalatag ng solusyon, oh. Kahit alam natin hindi pa siya ganun kagagana, naglalatag siya ng solusyon. Anong solusyon? Alam mo pag nakaharap ko to mga to? O sige, and then, anong solusyon mo? Hindi makakaimik to, promise ko sa inyo. 100 milyong% hindi makakaimik to mga to. Isa ang sabihin ko sa inyo. O sige, nagkwento ka ng problema sa China, sige, sa'yo ko. O ito, anong gagawin natin pagkatapos niyan? Wala na. Hindi na makasagot yan. Maniwala kayo sa akin. Ha? Baka hindi. At saka mismo ang DFA nagsabi, Jen, na pagka meron kang mga issue na gusto mong ipahayag, ang foreign heads of state and government, in particular, should be off limits or at least treated with respect regardless of our personal views. Talagang hindi po pwede. Totoo. Isasali mo yung head of states. May mga subject matter expert na dapat dyan. So, ito binabanggit ko natin sa yung binabanggit ko kanina, yun palang senador, sa kanyang binabanggit na yung sa kanyang vlog ay in 72 hours ay 815,000 views. Pero nung kayo pala, gumawa rin pala kayo ng vlog at sumagot din pala kayo sen eh. At sa pinakahuli within 48 hours ay meron na po kayong 2.5 million views at 111,000 likes. Yun po ang So, ipaliwanag mo yung significance yan. Ako hindi ko masyadong... Ay mukhang mas maraming interesado sa paliwanag po ninyo kaysa sa doon sa pinupunto nung kapwa nyo senadora, kapwa nyo senador Sen. Ayun nga, itatanong ko sa inyo, ibig ba sabihin? Nadulas ka, sino ba senadora yun? Di ba? Hindi, totoo lang ako. Ngayon lang siya nagpapakita ng concern sa Pilipino tungkol sa China. Ang tagal niya nakaupo sa Senado. Ang tagal na nangyayari yung WPS niya. Ngayon lang siya. Ngayon lang kayo sasalita. Sabi po, tatanggol nyo Pilipino. Beloved China. Di ba? Eh, kayo lang kita salita eh. Paano kami maniniwala sa inyo? Kinatigan yung ating pagpapaliwanag. Mas gusto nila pakinggan ang inyong paliwanag po. Yun lang. Kasi yun ang gusto kong kayo magpaliwanag. Kasi baka mamaya kung magsabi, sabihin na naman nila, itinatayo natin na sarili nating bandera. Hindi naman ganun. No? Meron pang isa, naalala ko yung post ng isang, ito, lagi nating binapag ito, yung retired Associate Justice. Ayan na. Ito na, makinig kayo. Sabi niya, para niya meron kang kapitbahay na nag-squat sa bahay mo doon sa bakod mo. Nung nag-squat siya, sabihin mo bang friendly kapitbahay ba yan? Squat na, pinapalis mo, ayaw na umalis eh. Yun ang kanyang argumento, Sen eh. Sino? Yung retired Associate Justice Carpio. Ang tawag Sino yan. daw ang nag-squat? Ang binabanggit, parang pinapalagay niya yung China, di ba? Yung ating katubigan, no? So, patawagin mo raw bang friendly yan? Kung ini-squat kayo yung lugar mo na pinapaalis na sila, ay ayaw umalis sa property mo. Ang problema, Oo. ang problema dyan sa yung ex-justice na yan, Opo. hanggang ngayon, hindi nila ma-determine yung coordinates ng West Philippine Sea. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Sir, pinakamagaling na abogado sa buong mundo. Sir, mawalang galang konti Bago po kayo maglatag ng problema, sisiguraduhin nyo po, may solusyon kayo. Alam nyo po yung sinasabi nyo po. Katulad na sinasabi sa Senator Mark, patapahingan natin. Di ba? Oo. Kasi hanggang ngayon, hindi niya maintindihan na yung mga isla na kung saan ay merong occupants, ano? Ang pinakamaraming occupants sa ating tinatawag na exclusive economic zone, mas marami ang occupants ang Vietnam. Pero ang Vietnam, hindi natin inaaglahi, ano? Opo. Meron ding occupied ang China. Pero ang ibig ko sabihin, ba't hindi tayo consistent? Mas maraming ang nakuha Ang Vietnam. na feature sa ating exclusive economic zone ng Vietnam, mas konti ang China. Oo. Bakit ibang trato natin sa China? Pag nasasabihin nila, dinidepensahan natin. Oo. Bakit merong isang feature ang Malaysia na nasakop ng ating exclusive economic zone na paglalapit tayo doon, tinataboy din tayo ng Malaysia. Ba't hindi tayo nagagalit sa Malaysia?
Ba't sinasabi ng justice na yan, ang China lang palagi? Oho. Consistent tayo. Ayun. Sabihin mo, ako nakikinig ka ni Sir Justice. Oh, yan na. Sabi- Alam mo, parang debate talaga to eh. Oh, parang, alam mo to, hindi to harapan debate. Pero kung sumasagot ka sa kabila, parang debate na to eh. Nangyayari to sa mga religion eh. So, sagutan sa kabila hanggang sa magharap na eh. Di ba? Oh, makinig po kayo, sir. Makinig po kayo, sir. Eto, pero bago yan, ha. Sir, alam ha, hindi porkit tayo nag-squat yung China sa atin at hindi natin friendly tatawagin. Hindi natin lalahatin natin China. Gaganon natin. Hindi, sir. Tandaan mo, sir. Andun pa rin yung syempre, hindi ito yung basa-basa squatter na pag pinaalis mo, alis lahat. Hindi. Etong bansa to, sir. Kung saan may mga OFW doon, yung trade natin, hindi mo ba naisip yun? Ha? Di ba? Hindi ito yung parang squatter. Pag pinaalis mo yung squatter, wala tayong pakinabang sa baba. Sabi niya kasi kanina, pakita natin. Ang sabi niya kanya kanina kasi ito, kapag yung kapitbahay mo nag-squat at ayaw umalis sa bakod mo, tatawagin mo ba silang friendly? Ang sagot ka talaga dyan, final kong sagot dyan, depende. Ha? Kung nag-squat naman sila at yung, halimbawa, pag yung squat talagang solid sila, pag pinaalis ko wala silang pakinabang, okay lang. Hindi ko kayo pakikinabangan. Ay, hindi eh. Hindi naman literal na hindi mo sila mapapakinabangan yung squatter eh. Ha? Hindi naman sila China yan. Ha? Bansa yan. Yung trade natin, economics natin, yung relasyon natin, yung OFW natin, napakarami. Sir. Di ba? Hindi yan basta parang squatter pag pinaalis mo, wala talaga pack up lahat. Pero hindi po pwede, sir. Ha? Sa kalagayang ito, sir, kailangan natin, sir, kailangan natin pumalag. Pero, hindi tayo basa-basa papalag. Minsan, dadadaan sa usapan din. Kung gusto nyo kayo pumalag, si Seto Marcoleta, dito kami, diplomasya dito kami. Sabihin nyo na pro-China kami, pero lumilitaw, ayaw nyo sabihin ng solusyon kung ano problema at anong gagawin namin sa problema na yan. Kay Senator Marcoleta kami kasi sinasabi niya kung anong gagawin. Doon kami sa diplomasya. Sabihin mo sa Malaysia, huwag ka mag-squat. Di ba? Sabihin mo na sa Vietnam, huwag kang mag-squat. Oho. Huwag lang ang China. Banatan mo lahat. Hindi yung namimili ka. Ang problema sa kanya, hindi naka-squat eh. Opo. Silang occupant ng picture eh. Ayun. Yun. Under international law, sabi ko nga sa inyo, yung occupant nun, Sila. lalo na kung isla yung na-occupy Opo. niya, Magkakaroon din. meron tinatawag na enclave territorial sea. Yes. Ano yung ibig sabihin nun? Magkakaroon ng entitlement yung isla ng 12 miles Oho. from the baseline. Yeah. Alam mo ang problema ngayon? Sa ngayon, Mhm. walang computation dun sa enclave territorial sea. Sir, i-debunk mo yan. Yung siya sabi ni Senator Marcoleta, magpalabas ka ng mga papeles na madidibang siya. Labas kayo. Harapan kayo, gusto yung debate na lang, Opo. Kaya ang labo ngayon ng sistema ng daigdig. Wala ka namang makukuha ang korte ngayon na magsasabi kung sino talagang may-ari. Nananatili tayong lahat claimants. Ayun. Hindi ba naintindihan ng justice na yan? Hindi naintindihan yung justice niya. Si Senator Marcoleta, pinapasaya mo naman. Kaya lahat tayo claimants. Vietnam, China, Philippines, Taiwan, claimants tayo in the disputed and troubled South China Sea. May overlapping, ano. Overlapping. Nasa easy mo nga. Opo. Siya naman ang occupant. Oo. Aha. Pambira naman justice. Pinakamabuti. Tapos sasabihin pa niya, may sinabi siya eh. Opo. Si Marcoleta kanya, yan ang mababang klase ng abogado. Tawa, yung nagsasabi na mababa na lowest rank, tinatawanan po kayo. Pilipinong taong bayan na makapagsasabi kung sino talaga lowest rank. Parang yung mga kasama din doon niya. Low level. Okay lang sa akin yun, Jen, di ba? Opo, opo. Ako, pwede ko pa sabihin sa kanya, yung retired justice na yan, yung pinakamagaling na abogado sa buong Pilipinas. Tama naman. Buong Pilipinas, wag na pala buong mundo, Pilipinas lang pala. Yun, ako sa kayo din naman ako. Pinakamagaling na abogado sa Pilipinas. Sige na, ikaw na. Doon, Yeah. Ikaw na ang pinakamagaling na abogado sa Pilipinas na nakapagsabi na kapag nag-squat ay tatawagin mo bang friendly yon? Ha? Dapat tinanong mo muna kung may OFW ba doon sa mga squatter na yon? May kalakalan ba nangyayari sa mga squatter na yun patungo sa atin sa Pilipinas? Dapat tinanong mo muna po, sir, yan, bago bitawan yung ganyan salita, sir. Di ho ba? Sabagay, kayo pinakamagaling na abogado sa Pilipinas, tama si Senator Rodante Marcoleta. Mas magaling pa sa Supreme Court yan, Sen. Mas Pero wala siyang masabi. Opo. Oh.
Di ba? Pinakamabuti siya, ibatahan natin sa maglakbay. Kasi po, sa paglalakbay, ingat po kayo ha. Kayo po ba'y maglalakbay sa pamamagitan ng ating mga sakyang pandagat? Kayo po ng barko, roro, pero di ba pa? Panoorin po natin ang paalala ng Philippine Ports Authority. Napanood namin, Sen, nung isang araw, at ito tinalakay din namin ni Jen, Oo. nag-privilege speech kayo sa Senado, at sinabi nyo na, at nagulat din kami, Oo. na marami pa lang mga cabinet secretaries ang hanggang sa ngayon ay acting pa at hindi pa, kaya acting ay hindi pa na-confirm Oo. dahil hindi dumadaan pa sa Commission on Appointments. Sen. Tama ka, Nelson. Oo, Dahil opo. sa, sabi ko nga, very highly unusual naman na umabot tayo sa napakaraming mga secretaries in acting capacity. Oo. Hindi isa, hindi dalawa, hindi tatlo. 8. 8, opo. Oo. At hindi maliliit na departamento ito, Jen. Opo, Nelson. opo. Halimbawa, executive secretary. Acting capacity, acting. Opo, yung ES Ang natin. ES is primus inter pares. Oo. Diba? Pagkatapos sa Department of Finance, Yan. Department Frederick of Public Works and Highways, Vince Dizon. Department of Justice, Opo, Frederick Bida. Department of Budget and Management, Rolando Toledo. di ba? Opo. Department of Environment and Natural Resources, Si Rafael Lutilla po yan. Oh. Department of Transportation, Si Giovanni Lopez. at saka yung Presidential Communications Office. Kaya si Secretary Dave Gomez. Oh. Sinasabi natin hindi maliliit kasi Department of Budget. Sila yung gumagawa ng pambansang paglatag ng ating pangangailangan sa paggastos. Oho. Department of Finance, kasangkot din dyan. Department of Justice. Kung titingnan mo na naman sa ating administrative code, ito yung head ng legal department ng ating bansa. Oho. Pagka ikaw ay acting kasi, may mga limitasyon ka eh. Halimbawa, hindi ka pwedeng mag-appoint eh. Opo. Oho. O kaya may mga kontratang hindi ka pwedeng pumirma. May mga ganung Pagpapalabas natin ng budget incidents, yan, ng pondo. Sapagkat meron silang inherent limitations. Okay. Ngayon, given the fact that they are the alter ego of the president, tsaka hindi na, sana man lang kung ito ay maliliit na kagawaran lang, ng mga sections ng bawat baka sakali kahit active, pwede mo nang patawarin. Kasi sinabi ko, very highly unusual, parang nagiging tentative ang pamamalakad. Oho. At hindi lamang yun, parang clearly ay na-defy yung constitutional requirement. Ano yung constitutional requirement? Lahat ng paghirang, lahat ng ina-appoint ng Pangulo, bago sila makapag-discharge ng kanilang functions, dapat dumaan sa Commission on Appointments. Yun ang sinasaad ng saligang batas. Kasi, kinakailangang mapiho, kinakailangang masiguro yung kakayahan, yung merito ng appointment. Kaya nga, isa ito sa paraan na napapanagutan natin yung checks and balances. 8 ito hindi dumaan sa Commission on Commission on Appointments. Appointments. Opo. Sino ngayon ang Sino ngayon ang nag-confirm? Sino ngayon ang nagbigay ng parang approbation na sila ay katanggap-tanggap, na sila ay competent? Wala eh. Di ba? Oho. Ito yung pabigat doon. So, ang provision sa saligang batas ay yung nasa section 16 ng Article 7 ng Constitution. Kasi nakalagay rito, the President shall nominate and, with the consent of the Commission on Appointments, appoint the heads of the executive departments. Ayan eh. Et cetera, et cetera. Opo. So, paano ito? Parang hindi mo nasunod ang pangangailangan. Mandatory ito eh, saligang batas. Oho. Pero ano naman kayo, Dela? Bakit parang pinatagal pa nila ng ganon, Sen? Di ba? Hulaan mo, Nelson. Oo. Hulaan mo. Bakit? Ito magaling maghula ito eh. Oh, may bolang kristal yan si Nelson. Oh. Ba't ba din na? Bakit pinatagal? Kasi pinakamatagal parang 4 months, Sen, di ba? Hindi, mga 1 year, hanggang 1 year. Meron na bang umabot ng 1 year? Hindi, sa administrative code, kailangan hanggang 1 year lang. Hindi, pero itong na binabanggit natin, parang may halos 4 na buwan. Itong mabigat dyan, ha? Oo. Parang meron silang, hindi ko pa nakukonfirm, ha? Oo. Dahil siguro sa privilege speech ko, baka iyan yung pangalan. Baka mag-submit na for confirmation. Oo.
sa Commission on Appointments. Opo. Hindi pwedeng mangyari yun eh. Bakit? Oo. Hindi ka pwedeng i-confirm ng CA Oh. kung ang appointment mo is acting capacity. Kailangan Ah, ad ganun ba? interim. So dapat so interim mag-appointment na bago. Hindi. interim appointment ang gagawin. Kailan nakakapag-appoint ng ad interim? Oh. Opo. Dapat wala sa session ang Senado at ang legislation. Oh. So dapat naka-break kayo. Naka-break kami, Oh. pag-appoint mo, Ipapasok ad interim. Ayun. Paano ngayon? Nagsisimula na po kayo. Lunong Oh, nakaraan. hindi nga. Kaya nga, ano sila, acting lahat eh. Acting lahat. Ayun Oo. pala yun. O ngayon, halimbawa, nag-submit sila ng pangalan. Oo. Alam mo, sinagpit si ES, Opo, Secretary Recto. ang Opo. aking kaibigan, Secretary Recto. Oo. O de, binigay ang pangalan. Ano? Opo. Paano namin tatanggapin yun? Oo. Sasabihin lang namin, boss, teka muna, may mali na naman kayo. Oho. Ganun pala Acting yun. capacity ka lang, paano ka namin i-confirm? Ayun pala yun. Pwede i-confirm as acting. Ito pa yung nakikita kong problema. Opo. Hindi ko malaman kung bakit tumagal ng tumagal Oo. si Secretary Lotilla ng DNR. Ayun, ang tagal na. Oh. Dalawang beses na siyang na-appoint. Opo. Dalawang beses nang na-appoint. Pagkatapos, inaasahan ko, nung mag-break kami, ang break, December 30. Opo. Kasi naalala mo yung ratification ng Yes. yung budget. budget. Tumabot kami ng December 29. Kinabukasan, Opo. break. Yeah. Dapat sana, Nung pag-break na yun, isinabit na interim appointment. in-appoint ad interim sana. Oo. O hindi nangyari yun. Tapos nakaano na kami ngayon. Nasa session kami. Oo. Technically, parang bypass ulit siya. Ganun ba yun? Hindi lang yun eh. Oo. Ano ngayon yung nature ng kanyang ano? Yung pagiging acting niya. At saka yung Oo appointment nga, niya. oo nga. Di dapat hindi na sapat. Kapag ka naman in-appoint uli, Oo. kunyari ad interim, Oo. pagdating sa CA, may strike 3 ka. Meron kami strike 3 policy. Yun, oo. Para ba sa baseball? Di ba? Ah. Sa baseball, strike out ka na pag tatlo eh. Opo. Out ka na pag tatlo. O, kawawa naman si Secretary na pilot. Secretary Popo, baka may strike 3 to. Oo. Boss, strike 3 ka eh. Out ka na. Kaya pala pinagtalunan O, yung nakaraan. hindi tinatanong natin, Oo. bakit nagkaganito? Bakit tumagal? Sabi ko, Nelson, Oo. tingnan mo yung bolang kristal mo. Oo. Anong dahilan? Baka busy, Sen. Busy yung kasi may diverticulitis sa Pangulo. Tingnan mo muna yung bolang kristal mo. Di mo kasi tinitingnan mo. Walang kuryente kasi walang makita eh. Ikaw, Jed, yung kumukulong Kawa. Kasi mas malaki yun. Baka Opo. nakita mo dyan. Wala akong makita sen. Malabo ang dahilan eh. Hindi nakapa. Marumi kasi yung tubig mo. Baka gusto pa nila. Parang ang ginagamit mo yung tubig na... Oo. Di ba nagpunta ako ng Agusan del Sur? Oo. Ayaw po. Akalain mong... Yung tubig doon na yun eh. Salin. Ilang salinated. Puro salin. Hindi, kaya nga tinawag ko, okay naman pala, desalination. Desalinated. Desalin. Kukunin yung timba eh. Oo. Kukunin dun sa sa mababaw at saka maruming balon. Kulay kulay brown, kulay kape. Oo. E di isasalin dun sa drum. Oo. Ano? Tapos may butas yung drum, may katabi Buhangin, siyang buhang isang maliit na Oo. parang filter. Dadaan sa filter, pagkatapos may maliit doon na lalagyan sa bandang ilalim, Oo. doon tumutulong unti-unti na parang tumining ang tubig. Oo. Yun ang gagamitin mo sa iyong kawa. Yung kalilipat lang sa drum ang ginagamit mo para makita mo. Oo nga. Wala talaga makita sen. Ano bang kayo na nga sumagot? Ano bang nakikita niyo dahilan sen? Kami Be- lang be- nakita ni Nelson eh. Kaya lang, baka naman mamamali ako. Oo. So kahit mamamali ako, patawarin nyo na ako. Sige po, yan naman yan eh. Oo. Baka kasi, Pagsahala natin baka eh. kasi iniintay yung mga natalo ng eleksyon. Ay, oo nga. Yung 1 year Hindi ban. ako, Yung 1 year ban. Sinabi ko sa inyo, hindi ako nakakasiguro, pero ito lang ang nakikita kong dahilan. Oo. Tama. Di ba? Kasi February, March, April, May. Yung mga 4 na buwan pa yan. Baka naipangako. Kaya nga. Oo. Kung hindi naman lalampas siguro sa 1 year, dahil yun ang alam nila yung statutory limitation. Oo. Sino ba yung mga inaakala ninyong i-appoint na natalo at iniintay lang yung election ban? Pwede dyan. Hindi, problema, nakulong si Bong Revilla. Oo. Hindi na po pwede yun. Sino pa? Abalos. Abalos, Benhar. Oo. Sending Sino pa? Executive Secretary yan. Oo. Francis Tolentino, Sen. Oo, Sentol. Sino pa ba ang mga natalo na nakaraan? Ito ba, nasa Mena? Mayor Binay. Oo. Abi. Bentol Oo, po. yan. Sino pa? Sino pa ba mga sa alyansa ng Bagong Pilipinas, sino? No, madami. Oo. Kasi, Kasi ilan lang yung pumasok sa kanila eh. Senator Pacquiao. Pacquiao, Manny Pacquiao. Okay. Sino pa?
Di ba, liwanan na natin yan. Opo. Hindi So nyo yun ang sa pantahan nyo. Sa pantaha ko lang naman yun. Pero paano po? Sana naman mali ako. Mataas ang Di ba? posibilidad doon, Sen, ha? Ha? Mataas ang posibilidad doon na yun nga mangyayari. Kasi Kasi naman, intrigero ko naman, sabi ko lang, buti ko na hindi ko na sinabi. hindi ako, titindigan ko yan, Sen. Titindigan ko yung sinabi ninyo. Liwanan natin yan. Oo. Ano Okay, ba? ang ganito lang po ba tayo? Sana ganito itsura. Ito ano lang to ha. Ano lang to, kumbaga AI photo lang to pero sana maging ganyang kaharapan sana. Formal debate. Para magkaalaman kasi masama loob po namin na bilang isa si Senator Dante Marcoleta sa nagmamalasakit sa mga Pilipino. Tapos sasabihan ng lowest rank. Masama loob ko mas maganda siguro magharap na ng ganito, ng formal. Hindi naman sagutan, hindi naman murahan. Na patunayan niya yung stand niya na yan tungkol sa China na yan. Na kung sasabi niya kapitbahay na yan, kung may nag-squat, tatawagin bang friendly? Ako sasagot ko depende. Pwede kong tawagin friendly. Sasagutin ko bilang isang Kristiyano at matalinong kahit paano mamamayan ng Pilipino rin. Di ba? Yun lang yun. Sana mangyari para matapos na yung lowest rank na yan, no? Para isa sa kanila malaman ng sambayan ng Pilipino kung ano talaga ang tinatago. Sabi ko nga, nagsasalita si pinakamagaling na abogado sa Pilipinas na problema ng China, lagyan mo ng solusyon para maniwala kami po sa inyo. Yun lang po yun, lagyan nyo po solusyon. Anong solusyon? Si Seto Marcoleta, diplomasya. Gumana man yun o hindi, at least yun ang pinakasolusyon niya. Sa inyo po, anong solusyon gagawin namin? Awayin ba namin China? Anong solusyon? Anong susunod na step? Anong solusyon? Susunod na step? Anong gagawin namin? Manatili ba kaming makikipag-keyboard warrior? Ano? Meron ba nasusugod sa China? Ano ba? Hindi kayo malaman Para lumalabas, kukwento lang kayo, pas magalit kami. Parang gano'n